Kapag sinabing Death Squad, ano ang naiisip nyo? Hindi ba yung mga action scene sa TV o pelikula na may matinding barilan kung saan may killer na kinatatakutan? May mga ganyan din eksena sa Animal Kingdom pero ang naghahasik ng lakit, walang sandata. Tulad ng mga bitang hayop dito sa kwentong Amazing No. 5. Warning, mag-ingat sa Death Squad. Ito ang pugad ng mga deadly killers ng Animal Kingdom sa Asia. Dito, ang mga assassin ay kaya kang patumbahin ng hindi napapansin ng iba. Kung mabagal ka, kung mahuli ka, kahit minsan lang talagang malalagot ka sa Asia's Weirdest Mystery Death Squad. Summer, ang ganda ng panahon. May tutubi pang palipad-lipad sa paligid. Pero hindi laging ganito ang buhay. May kakilakilabot ditong istorya. Ang tutubi ay nagsimula bilang isang nymph. Sa ilalim ng tubig, talagang kinatatakutan siya. Isang teritoryong deadly, pinatatakbo ng mga brutal na sika. Pero ang pinakakinatatakutan sa kanila ay ang nymph. Naghihintay lang sa gilid ng madadali niya. Teka, rewind muna. Ang nymph ay may kahindik-hindik na sandata. Tignan ang kanyang nauunat na panga. At may tila 2 pangil pa. Sinusunggaban ng biktima ng wala pang 1 segundo. Tagsibol na. Marami na namang mga butete sa lawa. Fiesta yan para sa mga nymph. Bihasa na siya sa ganitong diskarte sa loob ng maraming taon. Pero kailangan na niyang mag-move on. At para magawa yan, kailangan niya ng transformation. Sa gitna ng gabi, lilisanin niya ang matagal na niyang tirahan. Panahon na para magbagong anyo siya. Mabibiyak ang matigas at panglabas niyang balat. At lalabas ang bagong thorax o dibdib. Tutubo ang kanyang mga pakpak. 30 minutes lang, titigas na ang kanyang mga binti. Ito na ang nakamamanghang transformation niya. Magiging tutubi na siya. Sa wakas, malaya na siya. Sa iba't ibang panig ng Asia, sumusulpot ang mga tutubi. At hindi na sila mukhang mga nymph. Pero mahirap magbagong buhay. Dahil kung akala niya ay nakawala na siya, palaka naman ngayon ang hihila sa kanya. Yikes! Kailangan natin ng tubig para mabuhay. Maaari rin itong ugat ng kamatayan. Kilalanin ang mga liquid killer. Para sa mga insekto sa mangrove o bakawan na ito sa Thailand, may dalang panganib ang pagtaas ng tubig. May kinatatakutan kasi sila sa tubig. Ang archer fish. Isang dambuhalang isda. Napakabagsik kung tumirada. Pero hindi naman siya pinanganak na magaling agad bumira. Natutuhan lang niya ito sa paglipas ng panahon. Natututo ang maliit na isda sa pamamagitan ng panonood sa kanyang master. Pero mahirap ang ganyang diskarte. May 3 steps daw kasi para masakul ang makakain. Step 1, tingnan kung gaano kabigat at kalayo ang iyong target. Step 2, tansyahin ang target mula sa ilalim ng tubig at base sa lakas ng hangin. At step 3, ipunin ang puwersa para sa isang malupitang pagbuga. Isa pa. At isa pa.
Yari, hindi napatumba. Ang mga mahihinang isda, hirap ng lumaki, nabubuli pa, kaya di rin pinapansin ng mga gusto nila. Pero kung desperado ka, bakit hindi mo subukan ang pagdakma? Nakatira sa buong East Asia ang mga fishing spider. Kakaiba ang paraan ng panghahamping niya. Pero bago yan, kailangan muna niyang dilaan ang kanyang mga pangil. Foodie ang mga fishing spider. Lagi naghahanap ng makakain. May na-discover silang bagong klase ng buffet. At kasama sa menu, ang mga palaka. Ang mga ulam na ganyang kalaki, hindi basta sasabit sa mga sapot. Kaya naglalabas na siya ng mga bagong makapangyarihang kamandag. Tinutunaw niya ang laman loob ng kanyang biktima at saka ito hihigupin. Pagkatapos, maghihilamos na siya. Hindi naman pihikan ng ganitong gagamba. May hilig pa rin siya sa mga insekto. Yan ay kung may mahuhuli siya. Pero medyo weirdo siya lalo na kung nangingisda. Nakaangkla siya sa isang manipis na sapot. Nakatungtong sa dahon ang mga paa sa likod habang nasa tubig ang mga paa sa harap. Nararamdaman niya ang mga galaw sa ilalim dahil sa mga balahibo sa binti. Sablay nga lang minsan. At kung di diretso sa malalim na tubig ang kanyang target, ilalabas niya ang malupit na superpower. Walang himala. Kaya niyang maglakad sa tubig. Ang bigat niya ay nababalance ng kanyang mga paa kaya hindi nabibreak ang surface tension sa tubig. Ang kawawang isda, tutunawin ang kanyang digestive enzymes. Pagkatapos kumain, pwede nang mag-siesta. Ay, hindi rin pala. Online man o harap-harapan, marami na talaga mga manluloko at kawatan. Pero hindi lang sa social media o sa kalsada may mga nambibiktima. Pati kasi sa kabundukan at kagubatan, may mga hindi dapat din pagkatiwalaan. Tulad na lang dito sa kwentong amazing number 4, ang scammer ng kabundukan. Ang ibang hayop, mahinang dumiskarte sa paghahunting. Pero ang Asia's Mystery Death Squad, deadly na, astig pa. May ibang killer na hindi lang basta pumapatay. Kailangan may signature style. Sila ang mga smooth criminals. Ang Tibetan Fox, may kakaibang paraan sa paghahanap ng pananghalian. Ang target niya ay ang pika. Ang tools ng hunter na ito, ang tenga niya. Kaya niyang sumagap ng kahit katiting na tunog sa ilalim ng lupa. May matalas din siyang pangamoy. Pero ang paghuhukay sa lupa, makasisira lang ng kanyang mga kuko. Bakit niya kailangan magpakahirap kung kaya naman niyang iasa sa iba? May naispatan siyang mauuto. Ang Tibetan brown bear, kamag-anak ng mga grizzly. Maayos ang kanyang pamumuhay rito sa kanyang teritoryo. Pero ang fox, may maitim na balak. Naghahanap din kasi ang oso ng peacock. Kayang-kaya ng oso hukayin ang mga lungga ng target. Kapag nabulabog na ng oso ang kabilang dulo ng lungga, waiting naman ng fox sa kabila. At ayan na ang biyaya. Huli ka. Madamot ang fox. Kaya ang tira-tira niya, hindi na isa-share sa iba. Ibabaon niya ito sa ilalim ng lupa. Aba, hindi deserve ng oso ang maskam.
Pero alam ng fox kung sino ang kanyang magagancho. Kaya susundan niya ang oso sa di kalayuan. At habang ang oso ang todo effort sa paghahanap, nasa gilid lang ang fox para magpasarap at lumamon ng pika. Hindi na lang sa gubat o sa zoo nakakakita ng ahas dahil kung minsan bumubulagaan na rin sila sa ating mga tirahan. Ang mga hindi naasahang bisita ay deadly pala at eto na, gumagapang sa kwentong amazing number 3. May ahas sa loob ng bahay. Ang Thailand, may magandang kagubatan at dalampasigan. Pero doon lang tayo sa totoo. Nasa 70 million na ang populasyon dito at patuloy pang lumulobo. Isa na itong urban jungle. Pero may ilang nilalang na mabilis maka-adapt sa paligid nila. Tulad ng mga daga. Ang mga imbornal ang kanilang kalsada. Ito ang mabilis na daan sa kahit anong bahagi ng syudad. Pero hindi sila nag-iisa. Meron ding Burmese python na posible humaba ng 16 feet at bumigat na hanggang 160 pounds. Ang disenyo ng mga tubo, saktong-sakto para sa paggapang ng kanyang mahahabang katawan. May naamoy siya, pero hindi ilong kung hindi dila ang ginagamit niya sa pang-amoy para makahanap ng makakain. Dito sa Bangkok, umaabot sa 40,000 kaso ng home invasion ang naitatala kada taon. Matyaga ang python na ito. Sensitive sa init ang pit organs ng kanyang ilong. Ginagamit niya to para makakita ng mental image ng kanyang prey. Ang itsura para bang mga imahe sa infrared camera. Pero may iba pang nasa banyo. Napadpad siya roon dahil sa kanyang target, ang daga. Pinahihinto ng kanyang paglingkis ang pagdaloy ng dugo sa utak ng daga. Maliit lang ang merienda niya, pero dahil low energy hunter siya, sapat na ito para sa mga susunod na araw. Tukso, layuan mo ko. Yan ang lyrics sa isang sikat na jukebox song. Yan din ang linya ng mga biktima ng susunod na ating makikilala. Sa tamis kasi ng kanyang amoy, mabibighani talaga ang mga makakakita sa kanya. Ang hindi nila alam, may katadib siya sa pambibiktima at narito sila sa kwentong amazing number 2, ang underwater killer. Sa kagubatan ng Borneo, competitive ang mga nasa paligid. Dahil nga ang mga halaman dumaraan sa hirap bago makakuha ng pwesto. Ito ang pitcher plant. Isang halaman na kumakain ng karne. At lagi itong open for business. Ang nektar niya matamis nang aakit ng mga posibleng biktima. Pero madulas ang bukana. Pag may nahulog, nalulunod ito sa loob. Ang iba, nilulusaw ang katawan ng biktima gamit ang enzymes. Dahil sa diskarte ito, hindi nila kailangang umasa sa nutrients na galing sa lupa. Ang ibang pinsa nila, ina-outsource ang digestion process. May mga nakikitira kasi sa loob na nakikikain din sa mga nahuhulog sa patibong. Ang habol ng halaman, ang sustansya mula sa dumi ng kanilang bisita. Tulad ng mga buteteng ito na nagiging palaka dahil sa ipinakakain sa kanila ng pitcher plant. Kahit ang mga alimango, nakikitira din sa loob niya. Uy, teka,
may ibang butete din palang hindi natutuloy na maging palaka. Pero hindi lang yan ang kakaiba sa mga kabarangay nila. Ito ang crab spider. 8 ang mata niya. Pero ang dalawa sa harap may mas matindi kong tumutok. At kapag may nahulog sa loob, alerto agad siya. Naglalagay siya ng safety line sa bunganga ng halaman. Pero paano niya nagagawa yan nang hindi siya napupuruhan? Kasi siya ay nag-ala scuba diver. Gumagamit siya ng air bubble na nasa balahibo ng kanyang puwetan. At sa kanya aagawin ang pagkain kanyang matitipuhan. Ang moves man niya ay parang pangsalisigang, pero ang halaman naman din ang nakikinabang. Hunter din kasi ang gagambang ito. At ang mga tira-tira, hinahagis niya sa pitcher plant. Kaya parang ibinabalik din niya ang kanyang kinukuha at ababa. May interes pa. Maliit man kung titignan, pero wag ismuli ng susunod natin pag-uusapan. Sila lang naman kasi ang deadliest na hayop sa buong sanlibutan. I-reveal na natin ang the moves nila dito sa kwentong Amazing Number 1. Buntis, dugo, ang pinaglilihian. Ang iba sa mga hanip na killer mukhang hindi makabasag pinggan. Pero magaling silang manggamit at manglamang. Ang susunod sa ating kwento, ang mga parasite. Gumagala gabi-gabi sa Asya ang pinaka-nakamamatay na hayop sa planeta. Libo-libo ang napapatay nila kada taon. Ang mga lamok. Dito nagsisimula ang paghahasik nila ng lagim. Lahat ng lamok nagsisimula bilang larva o kitikiti. At sa naipong tubig ay nito, kompleto na ang kailangan ng mga killer. Algae, plankton, at fungi. Parang ventilador ang kanilang bibig na nagfi-filter ng kanilang kinakain. Kalaunan, tutungtong na sila sa stage bilang pupa. At paglipas lang ng 3 araw, le-level up na sila bilang lamok. Nasasama sa milyong-milyong assassin na tumatarget ng dugo. Pero teka. Ito ang tunay na kwento. Hindi lahat ng lamok, dugo ang paborito. Yung mga buntis lang na lamok. Ang mga lalaking lamok, may vegan diet. Puro nektar lang ng mga bulaklak ang kinakain. Ang mga babae, kailangan ng espesyal na sustansya para sa pangingitlog nila. At sa dugo lang yan pwedeng makuha. Balik na tayo sa kwento. Ang mga babaeng lamok ang sumasama sa milyong-milyong salarin na tumatarget ng dugo. Sa bawat tusok, nag-i-inject sila ng mala blood thinner na nagpapadaloy sa dugo. At sa kanila uumpisahan ang pagsipsip. Ang mga blockbuster na to, nagdadala at naghahatid ng nakamamatay na sakit. Pero hindi laging dugo ng tao ang kanilang target. Kaya lang, ang mga tao kasi ay parang unli buffet. Pero para sa mga lamok na naglilihi, kahit ano, pwede na. Ang importante, makasisip-sip sila ng dugo. Ang January ay Zero Waste Month, kaya shoutout kay Sir Eduardo F. Rarang Jr., isang guro sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang balita po namin, nagtuturo raw kayo sa mga estudyante ng iba't ibang solusyon para mabawasan ang polusyon. Ang galing, amazing po talaga kayo. Ako po si Dingdong Dantes. Tuwing Biyernes, sama-sama uli po tayong maglakbay, mag-enjoy at matuto dito sa nag-iisa natin. Amazing Earth!